tayo umabot sa napakahabang diskusyon ng constitutional reform na alam po i-discuss ni Atty. Raul Lambino, meron po tayong short-term na problema. Kaya po tayo nagpupulong, ha? Uulitin ko po yung sinabi ko kanina. Meron tayong short-term na problema. And it is this. Meron mga issue na ipinupukol sa gobyerno. Ang aking tanong lang po, may ilan pa kaya ng mga congressman at senator ang isang Pilipino ang pagkakakilala sa kanila bilang gobyerno? May magagawa pa ba po ang mga darating na mga leader para may angat ang kasalukuyang dagok sa gobyerno? Ano ba dapat gawin natin? Ano ba dapat ang aim natin para makuha natin yung pagtitiwala ng taong bayan, pagtitiwala ng taga-bayan ng mga nagpapasahod sa mga gobyerno na ngayon ay talagang lumbog na po sila. At nandito po yung mga leader natin, Pedro Leaders natin na ano kaya ang maitulong o ano kaya ang mga prinsipyo ng darating na mga leader na para maiangat pa nila ang kanilang imahinasyon, yung tinatawag na transparency, pagtitiwala ng mga taga-bayan ng buwis na nagpapasweldo sa kanila. Meron pa kaya magagawa ngayon sa kalukuyan? Salamat po, sir. Sabi ko sa iyo eh. Diba? Si Gabi po tayo papalis na. Jimmy, kasi gusto ko makinggan ang boses ni Atty. Jimmy kasi siya yung bata sa amin dito. At least yung kanyang generation, siguro generation Y ba? X, generation X. Pakinggan natin ang opinion ng isang nakababatang leader po natin sa partido na meron pa bang pag-asa na nakikita natin ang bansa na mapalitan itong mga tinatawag ni Secretary Bebot ng mga congressman at senator. Pakinggan natin si Kanina. Imahe ng Senado at Kongreso, paano ba iangat at ano mo yung mga parang gano'n katangian ng mga leaders na dapat meron so that we can see hope in the future? Meron po kasi akong nakikita ng long-term at short-term na mga solusyon sa inyong tanong. Yung long-term po, napakalinaw kailangan talaga natin ng overhaul ng ating konstitusyon. Kasi po may mali talaga. Pero bago tayo umabot sa napakahabang diskusyon ng constitutional reform na alam po i-discuss ni Atty. Raul Lambino, meron po tayong short-term na problema. Kaya po tayo nagpupulong, ha? Uulitin ko po yung sinabi ko kanina. Meron tayong short-term na problema. And it is this. Meron pong nagaganap na extraordinary corruption. Hindi ordinary. Extraordinary. Ngayon, sa karaniwan ng mga panahon, kung mayroong korupsyon, tayo po ay magpapile ng kaso, ordinary lang, ano? Titiisin natin hanggang magpalit. Meron din namang korupsyon ng panahon po nila Gloria, panahon ni Pinoy, pati po sa panahon ni Duterte, may korupsyon. Magpapile tayo ng kaso. Tama po ba? Pero hindi po nawawala ang sistema kasi hindi systemic yung korupsyon. Ang problema po ngayon, ang sagot sa tanong nyo, kailangan po natin magpalit ng liderato. Bakit? Sandali lang, ha? Wala po munang magre-react, ha? Kasi po, kung yung korupsyon ngayon ay kaya pa natin tiisin hanggang 2028, kung mabubuhay pa tayo hanggang 2028, nararapat lamang na sundin lamang natin ang nakasaad sa konstitusyon na 6 na taon ang termino ng isang Pangulo. Dapat na. Pero ang tanong ko sa inyo ito, paano po kung may maibigay ako sa inyong datos na magpapatunay na sa susunod na taon bangkarote na tayo? Bangka. Wala nang ginto, wala nang impesto. Maniniwala po ba kayo? Pag binigyan po kayo ng datos tungkol dyan,
Maniniwala po ba kayo sa mga scholar na nagsasabi na may chance talaga na in 1 to 2 years, wala ng pera ang Pilipinas? Gumawa po kayo ng sarili niyong research at balikan niyo ko. Total kayo ay kasali sa People's Congress. So the answer to your question, my dear friend, long term, baguhin talaga natin ang Constitution. It's more, magpo-40 years old na siya. Ang tanda na, wala pa ang computer noon. No? Tsaka nakita na natin na may diferensya yung unitary form of government. No? Na kailangan na natin maging federal, kailangan na natin maging parlamentaryo. Ang problema ko dyan sa usapin ganyan, mga matataas na konsepto yan na hindi maramdaman ng sigura natin. Kaya sa kanyang long term, ang kailangan po natin ngayon ay ang ilagay ang kapangyarihan muli sa taong nararapat at nagmamahal sa Pilipinas. Ngayon, Sir, Arnold? Arnold. Hindi, kinakausap ko si Arnold talaga. Kasi, ang sinabi nyo, yung asawa, nakailang palit na, no? Mula dun sa unang asawa. Tama po kayo. Ang problema po, walang bumabanggit dun sa nauna pa sa unang asawa. Banyaga. Meron po banyaga na hanggang ngayon siya pa rin ang may control dun sa asawa. Kaya po wala tayong mahanap na magmamahal sa atin kasi meron po pa rin banyaga na humahawak sa lahat ng galawan natin. Third wheel. Third wheel. Forever third wheel. Kaya po kailangan natin, sir, to summarize, no? We really do need to take back power. Kunin po natin ulit in a constitutional way. Kung totoo pong seriously ill or incapacitated na po ang ating Pangulo, ilagay na natin sa Vice President. Para pag siya ay naging Presidente, ayusin po. Palagay ko, i-abolish yung Congress at uulitin yan para maging tama ang struktura. May pag-asa, pero napakahirap po ng pagdadaanan natin sa mga parating na buwan. Thank you, Martin. Kaya, tanong tayo sa mga Ano ba kayo dagdag sa nasagot mo ba? Maganda pong kasagutan. Pero may isa pa pong punto doon sa paglimbawa ng palit tayo ng Constitution. Ang karamihan po Pilipino ay hindi na ngayon mapupunta. Nakakaintindi na po sila dahil sa social media, madali na pong mapaunawaan sila at marami ba na pong nagsusubaybay. Ang masakit lang po, meron na tayong konstitusyon, meron tayong batas na pinapasunod, pero yung mga leader natin ay sinasabi, we have to bend the law. Yun ang problema ngayon. Mambabatas na mismo, sa gobyerno mismo, babaliin na yung Constitution. Ano ba kahalaga ng Constitution? The fundamental law of the land ay dapat masunod. Pero yung mga leader natin, ano sabi? Ay, pwede natin baliin yan para ito maisingit lang dahil sa parakasan. Opo, kaya po, ituloy ko lang, baka may ibang isusunod, pero itutuloy ko lang. Kaya po sinabi ko yung sa pagbago ng Constitution, long term. Pero bago po natin baguhin yung Constitution, ang tanong, sino ba hahawak ng ballpen para i-rewrite ang Constitution? So first, we need to find a trustworthy leader. Kaya kailangan po, ilagay muna natin sa kapangyarihan yung, tama po kayo, tanggalin muna natin yung mga nagsasabi ng bentalo. Kailangan silang mawala. Tama po ba? So bago po natin palitan yung Constitution, ilagay muna natin yung ballpen sa kamay ng nararapat. Yun po yung sinasabi kong pagkakaiba ng long term doon sa short term. Yeah.